Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. Ang isang larawan ay katumbas daw ng 1,000 salita. Nakamamanghang isipin kung paanong naipapaalala ng mga larawan ang mga kwento sa isang iglap lamang. Sa 74 na taon na nagsasahimpapawid ang FEBC Philippines, nakalap nito ang di mabilang na litrato, kalakip ang mga kwento't patotoo ng ating mga tagapakinig at nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang ginawa upang maligtas ang sangkatauhan. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan niyo po ako dito sa ating The President's Report. Naku, sigurado po ako na marami sa ating matagal ng tagapakinig ang naaalala po ang kantang ito. Christ to the world by radio, making Him known across the land. Ito po ang misyon ng FEBC mula nang magsimula po ito hanggang ngayon. Nakalipas na ang 74 na taon. Kasunod ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang radyo po ang pinaka-maayos at pangunahing teknolohiya at isang mahalagang kasangkapan sa isang sambahayan. Kaya ito po ang isang epektibong paraan para maabot ang mas marami pang tao sa mas malalayong distansya. Ngunit hindi namin malaman kung sino po ang nakikinig sa mga broadcast maliban na lang na ibahagi nila ang kanilang mga kwento sa pamamagitan ng mga litrato, liham at personal na pagbisita sa estasyon. Para po sa nakikinig sa radyo, maaari ninyong makita ang mga larawan sa video version ng ating President's Report sa Facebook or sa YouTube site natin. Noong 1950s, ang mag-asawang Ginoo at Ginang Para ay kabilang sa mga unang tagapakinig na personal na nakilala ng mga kawani ng FEBC Philippines. Ang mag-asawa ay nakatira sa Mindoro kung saan wala pang ibang Kristiyano o misyonero noong panahong iyon. Ngunit sa awa ng Diyos, nakarating po sa kanila doon sa isla ang mga radio broadcast ng DZAS. Sa pakikinig sa DZAS sa loob ng halos 1 taon, ibinahagi ng mag-asawa sa kanilang sariling salita na ang espiritu ng katotohanan ay dumating sa amin. Nang magpasya silang sumunod kay Kristo, ninais nilang magpabautismo. Kaya bumisita sila sa FEBC sa Karuhatan, Valenzuela at doon nila nakausap ang unang FEBC President na si Robert Bob Bowman at ang direktor ng DZAS na si Max Atienza. Ang mga portable missionary radios naman o PM radio ay ipinamahagi sa maraming lugar kung saan ang mga tao ay walang radyo. Noong 1960s, isa sa mga nakatanggap ng PM radio ay si Ginoong Feliciano Paano. Si Feliciano ay isang mananampalataya na tapat na tagapakinig ng programang Damdaming Bayan ng DZAS, programa ni Max Atienza at ni Kaesong Marcelo. Nagkaroon siya ng ketong at kinailangang magretiro sa Culyon Leper Colony sa Palawan. Habang nananatili siya roon, patuloy siyang nakinig sa PM radio na hatid ng mga lokal na manggagawa ng American Leprosy Mission. Sa pagtatapos naman ng dekada 70, libu-libong liham ang nagsimulang bumuhos sa FEBC mula sa China. Sa panahong iyon, ang FEBC ay patuloy na nagsasahimpapawid sa China sa loob ng 30 taon dahil ang radyo lamang ang tanging paraan upang makapagministeryo doon matapos na paalisin ang mga dayuhang misyonero. Bawat liham ay nagsasalaysay kung paano ginamit ng Panginoon ang mga broadcast para patatagin ang kanilang pananampalataya sa kabila ng pagbabawal dito. Ang isa sa mga paborito naming kwento ay tungkol sa isang babaeng Kristiyanong Tsino na ipinakita ang kanyang Biblia na ganap na sulat kamay at tinahi ng kanyang lola ng kamay na kinopya niya mula sa dictation program ng FEBC shortwave station na ang pamagat ay The Bible at Dictation Speed. Sa kasalukuyang milenyo, mula sa Christ to the World by Radio, ang ating misyon ay naging communicating Christ in our world, on air, online, at on the ground. Ibig sabihin nito, ang radyo pa rin
ang ating pangunahing daluyan ng mensahe. Ngunit dahil mayroon ng internet, social media at mga mobile applications, ay sinikap namang palakasin pati na rin ang ating online presence at pag-abot sa mga komunidad upang mas marami pang makasumpong ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Marami sa ating mga tagapakinig ang nagpadala ng mensahe online at nagsasabi na ilang henerasyon na nila at ng kanilang pamilya ang nakikinig sa broadcast ng FEBC. Ang bawat individual na nagbabahagi ng kanilang kwento ng pag-asa, pananampalataya at pagbabago ay tunay namang nagpapalakas sa atin ng ating loob at magpatuloy sa ating gawain na sinimulan ng Diyos dito sa FEBC Philippines. Sa pamamagitan ng mga patutuo mo sa kung paano nakatutulong ang broadcast sa iyong spiritual na paglalakbay, magagamit ka ng Panginoon upang magbigay inspirasyon para sa iba. Bago po ako magpaalam, mabay nais ko pong anyayahan ang ating mga kaagapay sa Cavite at mga kalapit na lungsod sa timog ng Maynila na dumalo po sa ating FEBC Friends Fellowship sa darating na Sabado, Hunyo 25, alas 10 ng umaga sa Christ Commission Fellowship, Imus, Cavite. Isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan, lalo na yung mga interesado na malaman ang patungkol sa gawain ng FEBC Philippines. Para po sa karagdagang detalye, mangyari pong bisitahin ang ating FEBC Radio Facebook page o di kaya naman po mag-email sa info@febc.ph. Naku, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Abay, magkita-kita po tayong muli at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.